Uy, Sinin! Naparito ka. Mary, ano tong nabalitaan ko kay Kurt na hindi ka raw sasama sa Boracay? Bakit? Nakabook na tayo ng plane ticket Celine, sorry. Kailangan kasi ni Hans ng pera. So, yung budget ko sana na pang Boracay, nagastos ko na. Kailangan ng pera? Bakit? Kailangan kasi ni Hans dahil nag-a-apply siya ng trabaho abroad. At naniwala ka naman. Pang ilang beses na yan, Mary Friend, hindi naman sa nakikialam ako pero dapat yung personal mong pera, hindi mo pinapahiram basta-basta. Kahit pa dyan sa boyfriend mo. Oh, Celine, ang totoong nagmamahal, hindi napapagod magtiwala. Alam mo ikaw, mag-boyfriend ka na para naman maranasan mo magmahal. Kung kagaya lang din ng relasyon na meron ka, na parang taken for granted. Wag na lang, sis. So ano? Hindi ka na talaga tutuloy? Hindi na muna. Mag-enjoy kayo ni Kurt doon, ha? Ewan ko sa'yo. Sige na, una na ako Matauhan ka sana. Hello, babe? Babe, naghihintay pa rin ako ng tawag mula sa agency Kapag meron na babalitaan kita naayos ko na din yung iba kong mga requirements saka nakapagpa-medical na din ako Mabuti naman, babe. Excited na ako sa'yo pero at the same time, nalulungkot ako kasi hindi ako sanay na magiging long-distance relationship na tayo. Hayaan mo babe, kahit naman nasa malayo ako, pangako ko sa'yo na hindi ako mawawalan ng oras sa'yo. Talaga? Babe nga pala, kailan mo pala maibabalik yung pera kasi kailangan ko siya sana dahil may nakabook kaming gala ni Celine at Kurt. I'm sorry talaga babe. Hayaan mo kapag nagpadala na si kuya, ibabalik ko sa'yo agad Okay, babe. I trust you. Babe, sobrang sakit talaga ng ulo ko Babe, matutulog muna ako sobrang di ko ginusto na ganito. Teka, babe, di ba may lakad tayo dapat ngayon? Monthsary natin, remember? Babe, sobrang wala ako sa mood lumabas. Next time na lang, babe Bye. Dear love, hindi pa siya binabayaran ng kuya niya so it means wala pa siyang pera at mukhang hindi pa ako makakasama sa Boracay kasama ng mga kaibigan ko. Talagang magtatampo sina Mary at Kurt kapag nalaman nila to. Sis, bago motor ni Hansa. May work na ba yun dito sa Pinas? So, di na siya mangingibang bansa? Ha? Celine, anong motor? Parang wala naman siyang nabanggit sa akin ng ganun. Girl, naka-hide ba sa'yo yung My Day ng boyfriend mo? Ito tignan mo, nakasulat pa. New baby. Thank you, Lord. Kumusta? Ibig sabihin ba nito makakasama ka na sa amin sa Boracay? Siguro, susurpresahin niya ako kaya hinay niya sa akin yung story niya sa My Day. Ay, sabi ko sa'yo, Celine, magtiwala lang dapat. Naku, mukhang makakasama ako sa Boracay. Yay! Uy, matutuwa si Kurt nito panigurado. Sige na sis, una na ako ha. Alam na, see you in Boracay. See you! Oh babe, ang aga pa. Bakit ka nandito? Babe, wala ka bang sasabihin sa akin or hindi mo ba ako aayain mag-stroll? Babe, anong pinagsasabi mo? Wala lang, parang gusto kong mag-stroll sa Tagaytay ngayon. Sakto at wala naman akong pasok. Babe, paano tayo makakapag-stroll sa Tagaytay? Wala naman akong sasakyan. Talaga ba, babe? Sigurado ka dyan? Wala ka bang sasabihin sa akin or nahihiya ka pa? Or maaga pa masyado, babe, na nandito ako? May bala ka ba dapat pumunta sa bahay mamaya? Alam mo, hindi kita maintindihan. Anong pinagsasabi mo? Teka nga, seryoso ka ba? Baka pinaprank mo ko, ha? Oo babe, konti na lang maiinis mo na ako. Grabe ka naman. Nag-expect kasi ako na ipapakita mo sa akin yung bago mong motor. Bagong motor? Saan mo naman nakuha yan? Ito, Bebo. Screenshot to ni Celine.
kahapon pinakita niya to sa akin. Masaya lang ako for you na nagkaroon ka na ng motor and nakahide kasi sa akin na my day mo na yan. So, iniisip ko na baka susurpresahin mo ko, saka maibabalik mo na yung 20,000. Gusto ko kasi talagang pumunta ng Boracay. Babe, actually, wala akong bagong motor. Bakit nag-my day ka ng ganito, babe? Babe naman, wag mo naman akong gino-joke time. Ginawa ko lang yan para may mga mahatak akong mga tao para mag-invest dito sa sa small business ko. Kailangan ba talaga na magsinungaling ka para makabawi ka dun? Hindi naman sa pagsisinungaling. Marketing strategy yun. Kahit na, di ba dapat mas inaaral mo yung takbo ng market kesa sa hinahatak mo yung iba na mag-invest sa wala namang kasiguraduhan tapos may risk pa na malugi sila. At sino ka para pangaralan ako? Wala ka naman ding alam sa ganito. Wala nga akong alam pero dinadamay mo ako sa pagkalugi mo. Hans, akala mo ba biro yung 20,000? Pang Boracay ko yun. So pumunta ka lang dito ng maaga para ganyan-ganyanin ako. Palibhasa kasi puro ka luho. Hindi mo alam yung kahalagahan ng investment. Alam ko yung halaga nun. Kaya nga, hindi ako basta-bastang pumapasok sa ganyang mga investment kapag wala naman talaga akong alam. Saka, anong investment ha? Akala ko ba yung hiniram mo na pera ay pang requirements mo? Oo nga, pinang requirements ko naman talaga. Ikaw, dinadahilan mo pa na magboboracay ka, ilalandi ka lang kasama yung Kurt na yon? Okay ka lang, Hans. Sarili kong pera yung pinag-uusapan natin dito. Hindi yung luho ko or sino yung kasama ko. Manhid ka kasi. O tanga ka lang. Alam mo naman na gusto ka ng Kurt na yon. O lumalabas na yung totoo mong ugali. Uhaw ka sa atensyon at validation. Alam mo, Hans, pinapalayo mo ng pinapalayo yung usapan. Kailangan ko na yung 20,000 ko kasi pupunta ako ng Boracay. Saka, Hans, hindi ako natutuwa sa mga binibitawan mong salita, ha? Mary, nakakaintindi ka ba? Di ba sabi ko, pag binayaran na ako ni Kuya? So, hindi ka pa rin talaga gagawa ng paraan, Hans? Hindi ganun kadali yun, Mary. Alam mo, kung gusto mo lang talagang magboracay para makipaglandian kay Kurt, mabuti pa maghiwalay na tayo. Hans, ano bang sinasabi mo? Anong hiwalay? Mas mabuti pa na maghiwalay na tayo dahil hindi mo nakikita kung gaano ka ka-inconsiderate ngayon. Pumunta ka ng maaga dito sa bahay para sa ilusyon mong motor, tapos sisingilin mo ako sa 20 mil para lang sa luho mo at para makipaglandian kay Kurt? Hans, hindi ko kinakaya yung mga sinasabi mo sa akin. Masakit, ha? Masakit kasi ang katotohanan, Mary. Sa oras na mapatunayan ko talaga na may namamagitan sa inyo ni Kurt at pinagtatakpan ka lang ng silin na yan, sinasabi ko sa'yo na hihiwalayan kita. Kaya umayos ka, Mary. Kung talagang walang namamagitan sa inyo ni Kurt, hindi ka sasama sa Boracay. Teka, Hans, huwag mo naman akong pagsaraduhan ng pinto. Are, baka maipit ako. Naantok pa ako eh. Panira ka ng araw. Hans, I'm sorry. Hello, Celine! Ano, kamusta kayo dyan ni Kurt? Eto, nandito na kami. Magkahiwalay kami ng hostel ni Kurt. Ayan, solo ko tuloy yung hotel room kasi wala ka. Alam mo, hindi mo naman kailangan pang magpanggap sa akin na nagsasakit-sakitan ka. Alam ko na yan. Hindi ka pinayagan ng controlling mong boyfriend. Ano ka ba, Celine? Pati ba naman yung sakit ko pag dududahan mo? Naiintindihan naman kita, Mary. Ano bang magagawa natin dyan? Ang akin lang naman sana, nandito ka ngayon at nagre-relax kasi deserve mo. At dahil pinaghirapan mo yung perang yun. Ano ka ba? Oh, hindi pa kayo kasal. Nagiging financial burden mo pa. Sis, hindi mo deserve yan. Sinasabi ko sa'yo. Celine, di ba usapan natin na huwag na nating pag-iisipan ng masama yung boyfriend ko kasi nasasaktan ako. I'm sorry, okay? Yun talaga yung napapansin ko kay Hansi. Naiintindihan kita, sis. Pero, syempre ako yung girlfriend at ako ang pinaka nakakakilala kay Hans. Masyado lang siyang pressured ngayon at mahal ako nun, okay? Mag-enjoy kayo ni Kurt dyan, ha? Sorry na. Hindi ko
pa rin kasi gusto na di kita kasama dito ngayon. Okay lang yun, sis. Promise, babawi ako next time. Promise mo yan ah. Promise. Oh, sige na. Bye na ha. Dear love, hindi ko alam kung ano ba dapat ang maramdaman ko sa mga panahon na ito dahil nakita ko yung motor ni Hans. Bago. Totoo yung nasa My Day niya na pinakita sa akin ni Celine. Nagtataka lang ako kung bakit niya to tinatago sa akin or baka naman nag-overthink lang ako. Akala siguro ni Hans ay di ko siya nakita sa mall na nakasakay sa motor na yun. Wala naman siyang kasama pero kinukutuban ako eh. Masakit lang din sa akin na habang patuloy ako nagpapakatotoo sa kanya ay siya naman na nagtatago sa akin at madalas pa na paggalit niya ako pagsalitaan. Ilang araw na din na masyado siyang cold sa akin. Sa totoo lang ay unti-unti na ako nawawalan ng gana at gusto ko na lamang ay masingil sa kanya yung utang niya. Nakauwi na din sina Celine at Kurt at marami silang masayang kwento sa akin mula sa trip nila sa Boracay. Naamin ko, hindi ko maiwasan na mainggit. Kasi pinag-ipunan ko talaga ang pera na yun. Minimum wage earner lang naman ako at napakahirap sa akin na mag-ipon ng ganyang kalaking halaga. Minsan ay nagdadalawang isip ako kung wala nga ba talaga siyang kakayahan sa ngayon o baka hindi niya lang ako gustong bigyan ng effort. Lalo na nung sumapit ang anniversary namin at 3 buwan na rin mula nang nangutang siya at hindi pa niya ito binabayaran hanggang ngayon. Naiintindihan ko naman yun pero yung makita kong wala talaga siyang plano, ay talaga naman masakit para sa akin. Babe, anniversary natin ngayon pero nakikita ko na wala ka man lang effort para sa akin. Alam mo, these past few days, napapatanong na ako kung may halaga pa ba ako sa'yo. Ilang buwan ka nang malamig sa akin, kahit hindi naman ako sumama sa Boracay. At hanggang ngayon din ba, itatago mo sa akin yung motor mo? Mary, pumunta ka ba talaga dito sa bahay para pagbintangan ako ha? Anong klaseng anniversary ba tong bati mo na to? Hanggang ngayon ba issue yung motor na yan ha? Hans, bakit ba hanggang ngayon ay tinatago mo sa akin yun? Nakita na ni Celine yun. At nakita ko din na nakasakay ka doon. Nakita kita sa mall. Alam mo, wala namang kaso yun sa akin. Ang masakit sa akin ay naglilihim ka sa akin at para bang wala akong karapatan na malaman yun. Alam mo Mary, nababaliw ka na talaga. Napag-usapan na natin to na wala akong motor, 'di ba? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Sige Hans, kung wala nga talaga yung motor na sinasabi ko, pwede ba akong pumunta sa garahe mo sa likod? Mary, tignan mo yung kabaliwan mo talaga. Naririnig mo ba yung sarili mo? Hans, alam mo sobrang dali lang ng pakiusap ko. Gusto ko lang pumunta sa garahe mo, titingnan ko lang kung wala nga dun yung motor. Tapos, wala ka naman dapat ikagalit dun. Ano ba? Sinabing huwag kang pupunta doon, Mary! Bitiwan mo nga ako! Ano ba, Mary? Napakakulit mo! Dear love, ngayong anniversary namin, akala ko ay masosurpresa ako ni Hans ng bulaklak, chocolate o kaya naman ng regalo. Ang masakit ay wala sa mga nabanggit ko ang sorpresa niya sa akin. Kundi bumungad sa akin, ang motor na siyang nakita ni Celine sa story niya sa social media na siyang katulad ng motor na nakita ko mismo na sinakyan niya sa mall. Hindi ako makapagsalita sa nakita ko. At humagulgol na lamang ako ng iyak. Babe, I'm sorry. Tama ka na, susurpresahin kita na may bago na akong motor. Happy anniversary, babe. Please, patawarin mo na ako. Hans, sagutin mo nga ako ng totoo. Dito mo ba dinala yung pinahiram ko sa'yo? Babe naman. Akala ko ba may balak kang pumunta ng ibang bansa? Alam mo, naguguluhan ako dahil kung may balak ka, hindi ka sana dapat bibili ng motor, di ba? Hans, walang issue sa akin kung ano man ang bagay na bibilin mo. Masaya ako para sa'yo at sa mga desisyon mo. Lagi ako nakasuporta sa'yo. Alam mo yan. Ang hindi ko maintindihan ay ang pagsisinungaling mo sa akin sa maliit at sa malaking bagay. Tapos, dadagdagan mo pa ng pambibintang mo sa akin at masasakit na salita na kahit sarili kong pera at sarili kong kaibigan ay ginagawa mong issue.
Mahal kita, Hans. Alam mo yun. Pero nasasaktan ako na hindi mo kayang maging tapat sa akin. Paano kita pagkakatiwalaan sa malalaking bagay at sa hinaharap? No, Mary, no. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nagkamali talaga ako doon dahil nagsiselos lang ako kay Kurt dahil ramdam ko talaga na may gusto siya sa'yo eh. Hans, alam natin parehas na hindi totoo yan. Ang totoo dito ay hindi mo ko kayang mahalin ng tapat. Hindi mo kayang magpakatotoo sa akin. I'm sorry, pero hindi ito ang relasyon na gusto ko. I don't deserve this, Hans. I am breaking up with you. Binibigyan din kita ng 3 buwan para bayaran mo ko sa hiniram mong pera na pang-requirements mo mo sa pag-a-apply mo. Pero yun pala ang pagkuha ng motor ang ina-applyan mo. Mary, babe, please, huwag mo kong iwan. Napapagod na ako, Hans. Mahal na mahal kita pero mas dapat kong mahalin ang sarili ko. I'm sorry. Mary, please. Mary, bumalik ka, please. Pangako sa'yo magbabago ako. Babayaran kita. Gawin mo yun para sa sarili mo kahit wala na ako. Dear love, masasabi mong tama ang desisyon mo kapag imbes na masaktan ka, ay gumaan ang pakiramdam mo mula nang may binitiwan ka. Tulad ng relasyon na binitiwan ko na siyang nagiging dahilan ng pagkabulag ko sa pag-ibig. Mas pinagtutuunan ko ng pansin ng iba kaysa sa aking pangunahing pangangailangan. Paulit-ulit ako nagpapatawad kahit paulit-ulit akong sinasabihan ng kasinungalingan. Patuloy akong naniniwala kahit siya mismo ay walang tiwala at puro hinala. Minsan, nakakabulag ang pag-ibig at nakakalimutan natin na ang taong dapat na pinakamahalin ay ang taong nasa harap ng salamin. It must have been love, but it's over now. It's where the water flows. It's where the wind Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!